Paano kung bukas, pagising mo, sarado lahat ng grocery? Walang bukas na tindahan, walang delivery, walang mapagbilhan, at ang mas nakakagulat, sa loob lang ng 3 araw, karamihan sa mga bahay, ubos na ang pagkain. Oh, 3 araw lang. Ganito tayo kadependent sa system na akala natin ay laging nandyan. Pero may isang bagay na hindi alam ng karamihan. May mga pagkain na hindi basta-basta nasisira. Hindi sila tulad ng karne, gulay, o tinapay na ilang araw pa lang, panis na. Ang mga pagkain na ito, kayang tumagal ng taon, minsan dekada, at ang iba, ginagamit pa noong panahon ng giyera at krisis. At hanggang ngayon, buhay pa rin. Isipin mo yon, habang ang ibang pagkain ay unti-unting nabubulok. May mga pagkain na parang immune sa panahon, parang hindi tinatablan ng pagkasira. At ang pinakamagandang parte, kaya mo silang i-store, kahit sa sarili mong kusina. Hindi mo kailangan maging survival expert, hindi mo kailangan gumastos ng malaki. Kailangan mo lang malaman kung alin ang tama. Dahil sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang 31 pagkain na halos immortal. Mga pagkain na pwedeng maging lifeline mo kapag dumating ang panahon na wala ng ibang mapagkukunan. Ngayon, ito ang dapat mong maintindihan. Hindi lahat ng pagkain pare-pareho ang lifespan. Bakit may pagkain na ilang araw pa lang sira na, habang ang iba parang walang expiration? 2 bagay lang ang kadalasang dahilan. Una, moisture. Kapag may tubig ang pagkain, doon nagsisimula ang buhay ng bakterya at mold. Parang party yan para sa microorganisms. Pangalawa, oil. Kapag may oil o fat ang pagkain, unti-unti itong nag-o-oxidize. At ang resulta, nagiging rancid, amoy panis, hindi na safe kainin. Kaya kahit mukhang okay pa sa labas, sa loob, sira na pala. Pero ang mga pagkain na tatagal ng dekada, may common secret sila. Dry, sealed, at halos walang moisture. Kapag tinanggal mo ang tubig sa equation, pinapatay mo ang chance na masira ang pagkain. Ganun kasimple. At kapag nakasil pa ito ng maayos, lalo mong pinapahaba ang buhay nito. Kaya hindi ito tungkol sa pagho-hoard. Hindi ito tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa pagiging handa. Dahil sa panahon ngayon, ang pinakamatalinong tao ay hindi yung maraming pera, kundi yung marunong maghanda. Basic survival foods, carbs. Kung may isang bagay na hindi pwedeng mawala sa kahit anong survival situation, ito ay carbs. Hindi ito tungkol sa diet. Hindi ito tungkol sa pagpapapayat. Ito ay tungkol sa energy para mabuhay. Kapag walang sapat na pagkain, ang unang hinahanap ng katawan mo ay enerhiya. At dito pumapasok ang mga simpleng pagkain na madalas nating binabaliwala. Simulan natin sa pinaka-basic. White rice. Sa Pilipinas, ito ang buhay ng bawat hapag. Pero ang hindi alam ng karamihan, kapag tama ang storage, sealed, walang hangin at nasa malamig na lugar, ang white rice ay kayang tumagal ng dekada. Hindi tulad ng brown rice na madaling masira dahil sa oil content nito. Ang white rice ay stripped down, halos puro starch. At dahil dito, halos walang dahilan para ito ay mapanis agad. Isang sako lang nito, pwedeng magbigay ng weeks, minsan months, ng pagkain para sa pamilya. Next, dry pasta. Mukhang simple lang, pero ito ay isa sa pinaka-underrated na survival foods. Bakit? Dahil wala itong moisture. At kapag walang moisture, walang bakterya na pwedeng mabuhay. Kapag nilagay mo ito sa airtight container at iniiwasan ng humidity, ang pasta ay pwedeng tumagal ng 8 hanggang 10 taon. At sa oras ng krisis, isang pakulo lang sa tubig, may pagkain ka na agad. Next, rolled oats. Ito ang pagkain na tahimik lang, pero sobrang powerful. Ang oats ay dinisenyo para tumagal. Dried ito ng husto, kaya halos walang moisture. At kung ilalagay mo sa airtight container na may oxygen absorbers, kaya nitong tumagal ng dekada. Hindi lang ito pang almusal. Pwede itong gawing bread, snacks o emergency meal. Isang scoop lang. Busog ka na. Ngayon pumunta tayo sa mas old school. Dried corn. Bago pa nauso ang grocery at refrigerator, ito ang bumuhay sa buong komunidad.
Ang sikreto nito? Pinatuyo. Kapag natanggal ang moisture, bumabagal ang pagkasira. Ang whole corn kernels ay pwedeng tumagal ng napakahabang panahon. At ang kagandahan nito, flexible. Pwede mong pakuluan, gilingin, gawing harina o gawing popcorn. Isang pagkain. Maraming gamit. At ngayon, ang pinaka-hardcore sa listahan. Hardtack. Ito ay hindi pang Instagram. Hindi ito masarap. Pero sa survival, ito ang hari. Ginamit ito ng mga sundalo at sailors noong sinaunang panahon. Bakit? Dahil halos wala itong moisture. Literal na tinapay na bato. Kapag sealed at tuyo, kaya nitong tumagal ng dekada. Oo, matigas. Pero kapag binabad sa tubig, sabaw o kape, nagiging edible ulit. Hindi ito comfort food, ito ay lifeline. Sa dulo ng lahat, isang simpleng katotohanan ang dapat mong tandaan. Ang carbs ay energy para mabuhay. Kapag may sapat kang carbs, may lakas kang mag-isip, kumilos at mag-survive. Hindi ito luxury, ito ay necessity. At sa panahon ng krisis, ang simple at matagal masirang pagkain, ang tunay na yaman. Protein na hindi napapanis. Kung ang carbs ang nagbibigay ng energy, ang protein naman ang nagbibigay ng lakas. Ito ang tumutulong sa katawan mo na mag-repair, magpalakas at manatiling functional, lalo na sa panahon ng krisis. Dahil sa totoo lang, hindi sapat ang mabusog ka lang. Kailangan mo rin ng sustansya para magpatuloy. Simulan natin sa pinakasimple pero pinaka-underrated. Dried beans. Mukha lang silang ordinaryo sa supot, pero sa survival situation, ito ay tinatawag na muscle food. Bakit? Dahil loaded ito sa protein, fiber at iron. At higit sa lahat, kapag tuyo at tama ang storage, kayang tumagal ng maraming taon. Ang sikreto nila, halos wala silang moisture at wala ring gaanong oil na pwedeng masira. Ibig sabihin, walang environment para sa bakterya. Kapag nilipat mo pa ito sa airtight container or mylar bags na may oxygen absorbers, lalo pang hahaba ang shelf life. Oo, minsan tumitigas habang tumatagal, pero hindi nawawala ang nutrients. Next, lentils. Kung ang beans ay powerful, ang lentils naman ay fast and efficient. Ito ang pagkain na gusto mo kapag limitado ang oras at fuel. Hindi mo na kailangang ibabad ng matagal. Mabilis itong maluto. At sa simpleng tubig, asin at konting lasa, may pagkain ka na agad. Nutritionally, pareho rin sa beans. Mataas sa protein, fiber at iron. At dahil tuyo rin ito, kayang tumagal ng ilang taon basta tama ang storage. Sa krisis, ang mabilis maluto, malaking advantage. Ngayon pumunta tayo sa isang game changer, powdered milk. Isipin mo ang isang umaga na walang fresh milk, walang ref, walang tindahan. Dito pumapasok ang powdered milk. Tinanggalan ito ng tubig. Kaya halos walang chance na masira agad. At kapag properly sealed at nakastore sa malamig at tuyong lugar, ang non-fat powdered milk ay pwedeng tumagal ng hanggang 20 taon. Oo, 20 taon. At sa isang scoop lang, may calcium, protein at nutrients ka na agad. Pwede sa kape, cereal, baking o kahit simpleng inumin. Ito ang klase ng pagkain na tahimik lang sa pantry. Pero lifesaver kapag kailangan mo na. At ngayon, ang pinaka-convenient sa lahat, canned meat. Ito ang ready-to-eat protein. Hindi mo na kailangang magluto ng matagal. Buksan mo lang. May pagkain ka na agad. Pero tandaan mo ito, hindi expiration date ang pinaka-importante dito. Ang tunay na basehan ay ang kondisyon ng lata. Kapag ang lata ay namamaga, may leak, may kalawang, o may dent, itapon mo na. Dahil posibleng may bakterya na nakapasok. Pero kung maayos ang seal, ang canned meat ay pwedeng tumagal ng 2 hanggang 5 taon. Minsan higit pa. Kaya magandang habit ang paglalagay ng date kung kailan mo ito binili. At paggamit ng first in, first out system. Sa dulo ng lahat, isang bagay ang dapat mong tandaan. Ang protein ay lakas ng katawan sa krisis. Kapag may sapat kang protein, hindi ka agad manghihina. May lakas kang gumalaw. May kakayahan kang mag-survive. Dahil sa panahon ng kagipitan, ang tunay na yaman ay hindi kung gaano karami ang pagkain mo,
kundi kung gaano ito kalakas para sa katawan mo. Healthy fats na matagal masira. Kung ang carbs ay nagbibigay ng mabilis na energy at ang protein ay nagbibigay ng lakas, ang fat naman ang iyong long-term fuel. Ito ang energy reserve ng katawan. Sa panahon ng krisis, kapag kulang ang pagkain, ang fat ang tutulong para hindi ka agad manghina. Pero hindi lahat ng fats ay pare-pareho. Maraming oil ang madaling masira. Mabilis itong mag-oxidize, mangamoy at maging unsafe. Kaya kailangan mong piliin ang tamang klase. Simulan natin sa isang underrated na powerhouse. Ghee. Mukha itong butter, pero mas matibay. Bakit? Dahil tinanggal na ang tubig at milk solids nito. Ang natira, halos pure fat. At kapag walang water content, konti lang ang chance na masira. Mas mataas din ang smoke point nito, kaya perfect sa pagluluto. Kapag nakasil at nakastore sa malamig at madilim na lugar, kaya nitong tumagal ng matagal nang hindi agad nasisira. At bonus pa, mas madaling i-digest para sa ibang tao. Ngayon pumunta tayo sa mas pamilyar sa mga Pinoy. Coconut oil. Isa ito sa pinaka-versatile na oil sa kusina. Pwede sa prito, sa kanin, sa ulam, at kahit sa katawan. Ang sikreto ng tibay nito, high saturated fat content. Ibig sabihin, mas resistant ito sa oxidation kumpara sa ibang oils, kaya hindi ito agad napapanis. Pero may kondisyon. Kailangan nakasil, malamig at malayo sa direktang init at ilaw. Kapag tama ang storage, kaya nitong tumagal ng ilang taon. Sa huli, tandaan mo ito. Ang fat ay calories and energy reserve. Sa oras na wala kang sapat na pagkain, ang fat ang magsisilbing backup energy mo. Hindi ito kalaban. Sa tamang sitwasyon, ito ang magliligtas sa iyo. Mga immortal na sweeteners. Kung may isang grupo ng pagkain na tila hindi tinatablan ng panahon, ito ay ang sweeteners. Oo, tama ang narinig mo. Ang mga simpleng pampatamis ay kabilang sa pinakamatagal masirang pagkain sa mundo. At ang dahilan, ang sugar ay natural preservative. Simulan natin sa pinaka-legendary, raw honey. Hindi ito normal na pagkain. May mga natagpo ang honey sa mga sinaunang libingan. At hanggang ngayon, pwede pa rin kainin. Ganun ito katibay. Bakit? Dahil halos wala itong free water. At ang sugar content nito ay napakataas. Ibig sabihin, walang environment para mabuhay ang bakterya. Dagdag pa dito, acidic pa ito at may natural enzymes na lumalaban sa microbes. Kapag tumigas o nag-crystallize, hindi sira yan. Normal lang yan. Painitin mo lang ng kaunti, babalik ulit sa dati. Next, white sugar. Simple lang, pero halos immortal. Ang sugar ay parang disyerto para sa bakterya. Walang tubig, walang buhay. Ang tanging kalaban nito, moisture. Kapag nabasa, titigas o magbubuo-buo. Pero kahit ganun, hindi pa rin ito sira. Kaya kapag nakasil at tuyo, kaya nitong tumagal ng dekada. Ngayon punta tayo sa mas premium. Maple syrup, hindi ito basta pampatamis. Ito ay concentrated sugar solution. Sa unopened state, kaya nitong tumagal ng maraming taon. Pero kapag nabuksan na, kailangan mo itong ilagay sa malamig na lugar para maiwasan ang mold. At kung sakaling magkaroon ng konting mold, sa ibang cases tinatanggal lang ito at pinapainit ulit. At ang huli, molasses. Ito ang dark, makapal at nutrient-rich na sweetener. Galing ito sa final stage ng paggawa ng asukal. Mas konti ang water content, mas concentrated ang nutrients at dahil dito, mas tumatagal din ito. Hindi ito madaling masira. At habang tumatagal, lalo pang lumalalim ang lasa. Sa huli, tandaan mo ito, ang sugar ay natural preservative. Hindi lang ito pampatamis, ito ay proteksyon laban sa pagkasira. Sa panahon ng krisis, ang mga simpleng bagay tulad ng honey at asukal, ang maaaring maging pinakamatagal mong kakampi sa kusina. Flavor at preservation power. Sa survival, hindi sapat na may pagkain ka lang. Kailangan mo rin itong mapanatiling safe at masarap. Dahil sa totoo lang, kahit gaano karami ang pagkain mo, kung wala itong lasa, mabilis kang magsasawa. At kapag nawalan ka ng gana kumain, mahihirapan kang mag-survive. Dito pumapasok ang mga simpleng bagay na madalas nating minamaliit. Mga pampalasa, pero sa realidad, hindi lang ito lasa,
Survival tools din ito. Simulan natin sa pinaka-basic pero pinaka-powerful. Salt. Ito ang tinatawag na forever food. Wala itong expiration, wala itong moisture, at walang kahit anong bakterya ang kayang mabuhay dito. Sa loob ng libu-libong taon, ginamit ang asin para mag-preserve ng karne, isda, at gulay. Ito ang dahilan kung bakit nakakain pa ang pagkain kahit walang ref noon. Pero tandaan, ang tanging kalaban ng asin ay tubig. Kapag nabasa, magbubuo-buo. Kaya kailangan itong i-store sa airtight container. Next, bouillon cubes. Maliit lang, pero napaka-powerful. Isang cube lang. May instant sabaw ka na sa panahon ng krisis. Ito ang nagbibigay ng comfort sa simpleng pagkain. At dahil mataas ang salt content nito at dehydrated ang ingredients, matagal din itong masira. Ang sikreto, panatilihin itong tuyo at sealed. Kapag pinasok ng moisture, doon nagsisimula ang problema. Ngayon isang staple sa bawat Pinoy kitchen, soy sauce. Ito ay produkto ng fermentation. Ibig sabihin, bago pa ito makarating sa bote, dumaan na ito sa proseso ng natural preservation. Dagdag pa dito ang mataas na salt content. Kaya hindi ito madaling masira, pero may kalaban pa rin ito, air at light. Kapag napabayaan na bukas o naiwan sa init, unti-unting mawawala ang lasa. Kaya dapat laging mahigpit ang takip at nakastore sa malamig na lugar. Next, whole peppercorns. Marami ang nagkakamali dito. Kapag giniling mo agad, mas mabilis itong mawalan ng lasa. Pero kapag whole, parang may natural protection ang loob nito. Nakasilang oils at flavor. Kapag nakastore sa airtight container at malayo sa init, kaya nitong tumagal ng maraming taon. At sa oras na kailangan mo, fresh mo itong magigiling. At panghuli, dried herbs. Hindi sila nasisira tulad ng fresh herbs. Ang nangyayari lang, unti-unting nawawala ang lakas ng lasa, pero safe pa rin kainin. At kung nakastore sa tamang paraan, sealed, dark at malamig, kaya nilang tumagal ng ilang taon. Mas tumatagal pa ang whole leaves kaysa sa powdered. Sa dulo ng lahat, tandaan mo ito, hindi lang lasa, survival tools din ito dahil sa panahon ng krisis. Ang pagkain na may lasa ay pagkain na gusto mong kainin. At ang pagkain na gusto mong kainin ang magbibigay sa iyo ng lakas para magpatuloy. Chemical level preservation. Sa puntong ito, napansin mo na siguro, ang sikreto ng mga pagkain na matagal masira ay hindi aksidente. Ito ay science. Hindi lang simpleng pagkain ang pinag-uusapan natin dito, kundi mga produkto na may chemical properties na kayang pigilan ang pagkasira. Science ang dahilan kung bakit hindi sila nasisira. Simulan natin sa isa sa pinaka-underrated sa kusina, vinegar. Mapa distilled man o apple cider vinegar. Isa lang ang sikreto nito, acidity. Ang vinegar ay may mataas na acid level. At sa ganitong environment, halos walang bakterya ang kayang mabuhay. Parang hostile territory ito para sa microbes. Kaya kahit iwan mo ito ng matagal, hindi ito basta-basta nasisira. Basta nakasil at nakastore sa malamig at madilim na lugar. Kaya nitong tumagal ng maraming taon, minsan dekada. At hindi lang ito pampalasa. Ginagamit din ito sa pag-preserve ng pagkain tulad ng pickles. Next, isang kakaibang example. Vanilla extract. Mukhang simpleng flavoring lang. Pero ang totoo, ito ay isa sa pinakamatagal masirang produkto sa kusina. Bakit? Dahil sa alcohol content nito. Ang alcohol ay natural na preservative. Pinapatay nito ang bakterya at pinipigilan ang spoilage. At ang mas nakakagulat, habang tumatagal ang vanilla extract, lalo pang gumaganda ang lasa. Hindi ito nasisira. Nagmamature ito. Pero kailangan pa rin ng tamang storage, dark bottle, sealed, malayo sa init at ilaw. Ngayon punta tayo sa isang hindi mo inaakalang kasama sa listahan. Baking soda. Hindi ito pagkain sa traditional sense. Pero isa ito sa pinaka-stable na substance sa pantry. Bakit? Dahil ito ay isang mineral compound. Ibig sabihin, walang organic material na pwedeng kainin ng bakterya. Walang buhay na pwedeng tumubo dito. Kaya kung ito ay nakasil at tuyo,
Kaya nitong tumagal ng dekada. Ginagamit ito sa baking, cleaning at deodorizing. Isang simpleng powder pero napakadaming gamit. At panghuli, cornstarch. Mukha lang itong ordinaryong pulbos, pero ang tunay na sikreto nito ay simple, stay dry. Kapag walang moisture, walang spoilage. Ganun kasimple. Ang cornstarch ay walang oil at halos walang water content. Kaya hindi ito agad nasisira. Pero once na mapasukan ng moisture, doon magsisimula ang problema. Kaya kailangan itong ilagay sa airtight container at ilayo sa init, singaw at tubig. Kapag tama ang storage, kaya nitong tumagal ng maraming taon na walang pagbabago. Sa huli, tandaan mo ito. Science ang dahilan kung bakit hindi sila nasisira. Hindi ito swerte, hindi ito tsamba. Ito ay dahil sa acidity, alcohol, mineral composition, at kawalan ng moisture. Kapag naintindihan mo ang prinsipyo na ito, mas magiging matalino ka sa pagpili ng pagkain. At sa panahon ng krisis, ang kaalaman ang tunay mong proteksyon. Comfort foods na tumatagal. Sa survival, hindi lang katawan ang kailangang buhayin, pati isip at emosyon mo. Dahil sa oras ng krisis, hindi lang gutom ang kalaban mo, kundi stress, takot at pagod. At dito pumapasok ang isang bagay na madalas hindi na pag-uusapan. Comfort food. Hindi lang survival. Kailangan mo rin ng comfort. Simulan natin sa pinakapamilyar sa maraming Pinoy. Instant coffee. Sa umaga, ito ang nagbibigay ng gising. Sa gabi, ito ang nagbibigay ng pahinga. At sa krisis, ito ang nagbibigay ng normal na pakiramdam. Ang sikreto ng tibay nito, dehydrated ito. Halos walang moisture, kaya walang environment para sa bakterya. Kapag nakasil at nakastore sa malamig at madilim na lugar, kaya nitong tumagal ng 5 taon o higit pa. At kahit simple lang, isang tasa ng mainit na kape, pwedeng magbigay ng lakas ng loob sa gitna ng kaguluhan. Next, dark chocolate. Hindi lang ito pang dessert, ito ay morale booster. Kapag mataas ang cocoa content, 70% pataas. Mas matagal itong masira. Bakit? Dahil mababa ang moisture at stable ang fats nito kumpara sa milk chocolate. Kapag nakastore sa tamang temperatura, kaya nitong tumagal ng ilang taon at sa gitna ng stress. Isang maliit na piraso lang, pwedeng magpabago ng mood mo. Minsan, yun lang ang kailangan mo para magpatuloy. At panghuli, green tea. Tahimik lang ito sa pantry, pero napaka-powerful. Hindi ito nasisira tulad ng ibang pagkain. Ang nangyayari lang, unti-unti itong nawawalan ng lakas ng lasa. Pero safe pa rin ito. Basta nakasil, tuyo at malayo sa ilaw at init. Kaya nitong tumagal ng maraming taon. At sa bawat tasa, hindi lang katawan mo ang nare-relax, pati isip mo. Sa dulo ng lahat, tandaan mo ito. Hindi lang survival. Kailangan mo rin ng comfort. Dahil sa panahon ng kagipitan, ang pagkain na nagbibigay ng konting saya, ang tutulong sa iyo na manatiling matatag. At minsan, ang simpleng kape o tsokolate, ang dahilan kung bakit hindi ka sumusuko. Unexpected survivors. Kung akala mo tapos na ang listahan, dito ka magkakamali dahil may mga pagkain na hindi mo inaasahan. Pero kayang tumagal ng napakahabang panahon. Mga pagkain na hindi mo inaakalang pang long term. Simulan natin sa isang paboritong snack. Popcorn kernels. Mukha lang itong simpleng butil, pero sa totoo lang, parang maliit na vault ang bawat isa. May matigas itong outer shell na nagpoprotekta sa loob. Basta hindi ito nababasa, kayang tumagal ng 10 taon o higit pa. Ang kalaban lang nito, moisture. Kapag pumasok ang tubig, hindi na ito magpo-pop, kaya dapat nakasil sa airtight container. At pwedeng lagyan ng moisture absorber. Sa oras na kailangan mo, isang init lang, may pagkain ka na agad. Next, hard candy. Simple, mura, at madalas binabalewala. Pero sa survival, napaka-useful nito. Bakit? Dahil halos pure sugar ito. Walang moisture. At kung walang moisture, walang bakterya. Kaya hindi ito nabubulok tulad ng ibang pagkain. Ang problema lang, kapag na-expose sa humidity, nagiging malagkit.
Pero hindi ibig sabihin na sira na. Safe pa rin itong kainin. At sa oras na kailangan mo ng quick energy, isang piraso lang, may boost ka na agad. At ngayon, ang pinaka nakakagulat sa listahan, hard liquor. Oo, tama, alcohol. Hindi lang ito para sa kasiyahan, sa tamang sitwasyon. Ito ay survival item. Bakit? Kapag mataas ang alcohol content, around 40% pataas, walang bakterya ang kayang mabuhay dito. Kaya ang mga bote ng vodka, whiskey o rum, kapag sealed at nakastore ng maayos, kayang tumagal ng dekada. Hindi ito basta nasisira. Maaaring magbago ng konti ang lasa, pero safe pa rin. At bukod sa pag-inom, pwede pa itong gamitin bilang disinfectant sa emergency. Sa dulo ng lahat, tandaan mo ito, mga pagkain na hindi mo inaakalang pang long term. Ang minsang pinakamatibay sa lahat. Hindi sila flashy, hindi sila obvious, pero sa oras ng kagipitan, sila ang tahimik na tutulong sa'yo para magpatuloy. At minsan, ang simpleng bagay, ang tunay na lifesaver. Ngayon balikan natin ang pinakaimportante sa lahat. Hindi mo kailangang tandaan ang lahat ng 31 pagkain. Ang kailangan mo lang ay maintindihan ang sistema. Balance ang sikreto ng tunay na stockpile. Una, carbs. Ito ang pangunahing source ng energy mo. Dito pumapasok ang bigas, pasta, oats. Kapag may carbs ka, may lakas kang gumalaw, mag-isip at magpatuloy. Pangalawa, protein. Ito ang nagpapalakas ng katawan mo. Ito ang tumutulong sa muscle repair at endurance. Mga halimbawa, beans, lentils, canned meat. Kapag may protein ka, hindi ka agad manghihina. Pangatlo, fats. Ito ang backup energy mo. Kapag kulang na ang pagkain, ang fat ang tutulong sa iyo para mag-survive ng mas matagal. Mga halimbawa, coconut oil, ghee. Ito ang energy na dahan-dahan mong ginagamit. At panghuli, preservers. Ito ang mga tahimik na bayani sa kusina. Sila ang nagpapatagal ng buhay ng pagkain mo. Mga tulad ng asin, asukal, vinegar. Kung wala ang mga ito, mas mabilis masisira ang lahat. Kapag pinagsama mo ang apat na ito, carbs, protein, fats at preservers, meron kang kumpletong sistema ng survival. Hindi ka umaasa sa isang klase lang ng pagkain. Handa ka sa iba't ibang sitwasyon. At higit sa lahat, handa ka para tumagal. Ngayon gusto kong linawin ang isang bagay. Ang ginagawa mo dito ay hindi dahil sa takot. Hindi ito paranoia. Hindi ito pagiging OA. Ito ay pagiging handa. Sa mundo ngayon, hindi na natin kontrolado ang lahat. Pwedeng magkaroon ng bagyo, blackout, supply shortage, o bigla ang krisis. At sa mga ganitong sitwasyon, ang tanong ay hindi kung kailan mangyayari, kundi kung handa ka ba kapag nangyari. At ang totoo, hindi mo kailangan magpanik. Hindi mo kailangan bumili ng sobra-sobra. Hindi mo kailangan ubusin ang pera mo. Kailangan mo lang ng 3 bagay: tamang kaalaman, tamang pagkain, at tamang storage. Kapag alam mo kung alin ang tatagal, at alam mo kung paano ito i-store, automatic na mas handa ka kaysa sa karamihan. At sa panahon ng kagipitan, ang lamang ay hindi pera, kundi preparation. Dahil tandaan mo ito, ang handa hindi nagugulat. Ngayon gusto kong marinig ang sagot mo. Kung pipili ka ng isang pagkain na i-stock ngayon, ano iyon? Bigas ba? Delata? O baka honey? I-comment mo sa baba. Gusto kong malaman kung ano ang pipiliin mo at kung may natutunan ka sa video na ito. Like the video. Subscribe for more practical survival tips para sa Pinoy. Dahil dito sa channel na ito, hindi lang tayo basta nanonood. Natututo tayo kung paano maging handa.